everyone! So hello mga kapango, hello mga poor parents at saka sa mga nagpaplano mag-alaga ng aso. Ako nga po pala si Jan sa mga hindi po nakakakilala at ito pong alaga ko ngayon or dala-dala ko ngayon dito sa tindahan. Pangalan po niya ay Wrecker at ngayon po ay magpo 4 years old na rin po siya. So ang bilis lang lumipas ng panahon. And for today's video, may mga nagtatanong kasi sa akin kung ano nga ba yung pinapakain ko at pinapainom kong vitamins sa mga alaga kong mga pango. Kasi may mga nagtatanong bakit daw ang lakas kumain ng mga alaga kong pango, ano nga ba yung tinitake nilang mga vitamins. For today's video, pag-uusapan natin ano nga ba yung ginagawa ko para lumakas yung kain ng mga alaga kong aso at para hindi sila magsawa sa dog food, para hindi rin maging picky eater. So ito yung i-share ko sa inyo na based sa aking pag-aalaga. So kung interesado ka, so please stay and keep on watching. Sige, Rabia, iri pa. Iri mo pa, Rabia. Iri pa. Push! Yes! Everyone, so yun na nga, bago pala tayo mag-proceed sa video, so gusto ko muna magpasalamat sa mga bago nating subscriber na nag-subscribe po dito sa aking YouTube channel at naka 70k subscriber na po tayo rito. Maraming salamat at sa mga napadaan pa lang po, please support my YouTube channel, subscribe at huwag niyong kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify po kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito po sa aking YouTube channel na Janwy. Guys, nung 2 months old pa lang tong alaga kong puppy, kahit naman sila Rabia, ang pinapainom ko sa kanila para ganahan silang kumain ay tiki-tiki. Yun po talaga yung first na pinainom ko sa mga alaga kong puppy. Kahit yung mga present puppy natin ngayon na sila Marie at Mimi, una ko talagang pinapainom ay tiki-tiki. So yun yung nakasanayan ko na talaga para lumakas yung kain ng mga alaga nating pango. And then nung nag 2 months yung mga alaga nating pango, doon ako nag-introduce ng LC-Bit para sa kanila, and then nag-introduce din ako ng Liberolin para sa kanilang liver. So yun yung tatlo na talaga na pinapainom ko ever since sa mga alaga nating puppy. Pagdating naman sa pagpapakain sa mga alaga kong puppies, katulad ng mga 2 months, 3 months, sila 3 times a day ko sila pinapakain. Importante kasi na umaga, tanghali, gabi kapag puppies pa. Pero pagdating naman ng mga adult na mga 6 months, 4 months, pwede nang 2 times a day yung pagpapakain sa kanila. Ang napaka-importante, iwasan natin ma-overfeed yung mga alaga nating puppy para hindi sila magsasawa. Iwasan din natin mag-iiwan na mga may ulam, yung madaling mapanis, kasi possible na magtae yung mga alaga nating aso kapag kinain nila yung iniwan natin na napanis na. Third, alam nyo ba mga kapango, mga kapur parents, na malaki ang tulong sa mga alaga nating aso kapag pinapagod natin sila bago natin pakainin, or kailangan talaga laruin natin, pagodin natin, patakbuhin natin, kasi nakakatulong din talaga kapag pagod sila tapos magugutom, tapos magbibigay kayo ng pagkain. Doon talaga, ayan, makikita nyo naman talaga na kakain talaga sila ng marami at iinom din ng tubig ng marami. Pero mas maganda, magbigay muna kayo ng pagkain bago kayo magbigay ng tubig. Kasi para mas marami silang makain. Tapos next ko na ibibigay yung tubig para pagbusog na sila, doon sila iinom ng tubig. Fourth, so pagdating naman mga poor parents sa vitamins, sa pagbibigay ng vitamins sa kanila, yung mga 3 weeks old ko na puppy, 0.5 ml yung binibigay ko sa kanila everyday. Once a day ko lang siya binibigay. Pero kapag nag 2 months old na yung puppy, binibigyan ko to ng 1 ml na tiki-tiki. Yung pagbibigay naman sa kanila, once a day ko lang binibigyan ng tiki-tiki. Pag naging adult naman, mga naging 4 months old, nagbibigay ako ng LC-Bit at saka Liberolin. Yung LC-Bit, binibigay ko lang din to umaga. Tapos yung Liberolin, binibigay ko to ng gabi. Kasi mas maganda, energetic yung aso natin kapag umaga, at kapag gabi naman is ito na yung time na magpapahinga tayo para hindi naman tayo maging hyper yung mga alaga nating aso. Umaga natin ibigay yung vitamins. So yun lang tatlo yung binibigay kong vitamins para makatulong, lumakas yung kain at saka prevention din para hindi magkaroon ng sakit sa liver yung mga alaga nating aso. Kasi yung mga pinapakain natin, meron kasi itong sodium content
Lalong-lalo na kapag yung pinapakain nyo mataas sa salt, possible na magkaroon ng kidney problems yung mga alaga nating aso. Minsan yung iba nakaka-experience yung mga aso nila na nahihirapan umihi or nagkakaroon ng blood yung kanilang urine kapag umiihi sila. So kaya yun talaga yung una kong iniiwasan sa mga alaga nating mga pango. At saka nga pala mga kapur parents, mga hindi po nakakaalam, itong mga alaga kong aso, talaga pong kinikage ko sila. May mga nagtatanong bakit ako nag-aalaga pero kinukulong ko rin naman, wala silang free. Sa akin kasi guys, sa amin kasi, kung naiintindihan niyo yung situation namin, malapit kami sa kalsada, kaya better na maprotektahan ko yung mga alaga kong aso para maging safe din naman sila, para hindi rin naman sila masagasaan. Yun yung purpose ko kung bakit ko sila kinag-cage. Uwi ko rin naman sa bahay, nakakalabas din naman sila at nakakapaglaro. Yun nga lang kapag wala talagang tao sa bahay, walang naiiwan, hindi kasi sila pwede patakbo-takbo, baka lahat sila makatakas katulad ni Rabia. Si Rabia sobrang galing niya tumakas, lalong-lalo na to, nakakaakyat to sa pader at mabilis siyang tumakbo. Baka habol-habulin na naman ako kung saan na naman sila makarating. Pagdating naman sa dog food na ipapakain natin sa kanila, may time kasi talaga o may darating yung time na magsasawa yung mga alaga nating aso. Kaya gusto kong i-share sa inyo, kapag mag-aalaga kayo ng puppy, sanayin nyo muna kumain ng dog food. Huwag muna kayo mag-i-introduce sa kanila ng ibang flavor para kayo rin mga kapur parents or sa mga bago pa na mag-aalaga ay hindi kayo mahirapan magpakain sa kanila. May mga nababasa ako, may mga nagko-comment na natanong din sa akin bakit daw yung alaga nila nagsasawa na sa dog food. Itong mga alaga kong aso, sila kumakain sila ng kanin at saka ng dog food. Kasi since puppy sila, hindi ko talaga inalis yung dog food sa kanila at nakakatulong din kasi sa akin yung dog food para galing tayong trabaho, tapos uuwi tayo. Syempre may time din talaga na pagod tayo, masama yung pakiramdam natin. Pero kailangan pa rin natin pakainin yung mga alaga nating aso. Which is sa akin nakakatulong yung dog food. Kasi kung meron akong dog food talaga, yun yung siniserve ko sa mga alaga akong aso. Kinakain naman nila at doon malaking tulong yon para hindi sila magutom o malipasan din ng gutom. Itong mga alaga kong aso, ang pinapakain ko sa kanila dog food, rice, at saka minsan nagbibigay ako ng ulam. Pero kahit solid na dog food, yung mga kibbles, kinakain naman nila. Kaya ang laking tulong sa akin nun para hindi rin ako ma-stress kakaisip kung ano nga ba yung ihanda kong pagkain para sa kanila. Pili rin kayo na magandang dog food para sa mga alaga nyong aso. Iwasan nyo yung may mga red flag, lalong-lalo na yung mataas sa sodium or kaya sa salt, para maiwasan din magkaroon ng kidney problems yung mga alaga nyong aso. Ito yung dog food na pwede kong i-recommend sa inyo kasi matagal ko na siyang ginagamit until now. Yun talaga yung kinakain ng alaga kong aso. Yung special dog food na puppy, pwede rin naman kung adult na yung aso nyo, meron nun. Meron ding puppy. Pag dumating naman yung time na nagsawa yung aso nyo, kasi talaga hindi natin mapipigilan yung mga alaga nating aso kapag nakatikim na at naging picky eater na. Lalo na pag naging adult na sila, doon talaga maghahanap sila ng ibang flavor kapag nagpatikim kayo. So, ang gagawin nyo lang guys, bumili lang kayo ng ulam na naka-tetra pack. Sobrang effective nun sa mga alaga kong aso. Ang binibigay ko sa kanila is yung Smart Heart. Tapos, minsan nagbibigay din ako ng rice, naghahalo ako ng rice para naman magkaroon ng laman. Pero yung dog food, sobrang ganda ng dog food kasi yung mga alaga nyo, magkakaroon sila ng muscle, lalong-lalo na kapag lalaki yung dog, makakapanyo na may mga muscle sila. Yun yung advantage ng dog food na high in protein para magkaroon ng laman. Kapag kanin kasi, carbohydrates, so tataba lang sila. Tataas lang yung timbang nila, pero yung muscle, taba yung mabibuild sa kanila, pero yung muscle, parang hindi siya ganun kaano. Yun yung napansin ko sa pagpapakain ng kanin at sa pagpapakain ng dog food. So kapag dog food talaga, laman or muscle, kapag yung carbohydrates kasi parang taba-taba, yun. So yun yung difference talaga, pero maganda rin yung kanin sa mga alaga natin aso, pero in moderation lang din. Mas maganda rin pa rin talaga yung dog food. So, yun yung ginagawa ko sa mga alaga kong aso kapag nakikita ko na nagiging picky sila. So, yun ang nag-a-add lang din talaga ako ng ulam. Pwede rin naman kayo magpakulo ng atay ng manok, pero hindi ko siya nire-recommend na ibigay nyo everyday. Kasi mas lalo magiging picky yung aso nyo kasi nakakasawa at nakakaumay yung atay ng manok para sa mga alaga nyong aso. Na-experience nyo na ba na 2 days puro nagpakain kayo ng atay ng manok? Kakain sila ng atay ng manok. Pero kapag ika-second serve nyo na, ayun, ayaw na nila kumain kasi nanawa na sila agad sa manok, ng atay ng manok. Pero kung chicken yan, mga pango, mga kapur parents, yan, pwede everyday.
Basta sakto lang yung ipapakain nyo, wag nyo i-overfeed. Mas maganda nga rin magbigay kayo ng kalabasa na pinakuluan, especially kapag nagtatai yung aso nyo, malaki ang tulong. Kapag na-overfeed kasi natin yung mga alaga nating aso, possible na magdiarrhea, magsuka, yun yung pwedeng mangyari. Ang gawin nyo lang kapag hindi naman nagtatae, tapos nagsusuka lang yung aso nyo, ipasting nyo lang. Kapag ipapasting nyo yung alaga nyong aso, kunyari kapag puppies yan, 6 to 12 hours nyo ipasting yung alaga nyong aso kapag puppies. Pero kung adult naman yung alaga nyong aso, 12 to 24 hours pwede nyong ipasting. At mas maganda, magbigay kayo ng luya. Alam nyo yung gawin nyo lang yung mainit na tubig, lagyan nyo ng luya na chinap-chop or in-slice, tapos ilagay nyo sa mainit na tubig, tapos lagyan nyo ng monohydrate, yung parang pang-dehydrate. So lagyan nyo ng powder na yon at saka nyo ipainom sa alaga nyong aso. Napakalaking tulong nito para sa mga alaga nating aso na overfeed or parang naiimpatcho. Iba kasi yung gastrointestinal, medyo kailangan mo rin ipabet yung kapag gastrointestinal na yung problema ng aso nyo. Pero malaking tulong yung luya para sa process ng healing ng bituka ng alaga nating aso kapag merong gastro. Ito yung home remedies na pwede nyong igamot, pero importante pa rin na maipabet nyo yung alaga nyong aso kapag nagsusuka, nagdadiarrhea. Mas maganda kasi na madiagnose natin yung alaga nating aso kung ano nga ba talaga yung sakit na meron sila. And that's it for today's video guys, kung paano ko inaalagaan tong alaga kong mga aso. So disclaimer lang po, hindi po ako professional vet mga kapango, pero itong sinishare ko sa inyo is very effective sa pag-aalaga ko ng aso para kahit papaano lumakas yung kain nila at hindi sila magsawa sa dog food. Kasi napakalaking tulong sa mga poor parents na katulad ko, lalo na kapag nagtatrabaho, pagod ka na pag uwi mo kailangan mo magpakain sa aso, maglinis ng kulungan. Napakalaking tulong talaga kapag hindi picky eater sa pagkain yung mga alaga nyong aso. And I hope this video guys nakatulong to sa inyo kung paano nyo aalagaan yung mga alaga nyong aso. Yun napaka-importante na may time din kayo para palakarin sila, pagodin talaga sila, yun napaka-importante para magutom. And then vitamins, yan, pili kayo ng vitamins na talagang magsaswak sa alaga nyong aso kung ano talaga yung kailangan ng pangangatawan nila. Sa akin kasi talaga tiki-tiki, LC-bit and Liberolin lang talaga yung pinapakain ko sa kanila kapag wala naman akong problema sa kanila, kapag wala silang sakit. So yun lang guys, that's it for today's video and I hope you like this video. So wag niyong kalimutan mag thumbs up mga kapango, at kung meron kayong time, please subscribe dito po sa aking YouTube channel. Please support my YouTube channel, subscribe, at wag niyong kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video po na gagawin dito sa aking YouTube channel. At meron din po akong Facebook page na Shih Tzu Paw Family. Kung may time din kayo, pwede kayong mag-follow, tapos i-like yung ating mga videos doon para naman masipagan pa ako gumawa ng mga content na about dogs caring tip po. Maraming salamat po sa mga nagla-like at share sa ating video. At kung meron po kayong question or suggestion, pwede niyo po akong i-PM dito sa aking Facebook page. At pwede rin kayong mag-DM sa aking Facebook page na Shih Tzu Paw Family. And then sasagutin natin yung mga question nyo sa abot ng aking makakaya. So disclaimer lang po, itong sinishare ko sa inyo is based po sa aking experience sa pag-aalaga ng mga pango since newborn hanggang maging adult sila. At see you on my next vlog. Bye-bye.